katahimikan ng San Rafael Public Cemetery sa Bulacan, binasag ng mga sigaw. Ang binatilyong ito kasi natuhog ang kanyang hita ng bakal sa bakod. Kuya, sakit! Natatagtag! Sobrang kaba, naawa, tsaka natakot, baka mawala. Pero paniwala ng biktima, hindi lang ito simpleng aksidente. Kung may naano po kami ng gambala sa nicho. Hindi ko kaya! May nagambala nga ba talaga ang binatilyo? Kaya sinapit niya ito? Kuya, sakit! Hindi ko kaya! Meron na namang batang natuhog sa bakal? Ulit-ulit? Ang binatilyong natuhog ng bakal, ang 13 anyos na anak ni Josie na si Marjon, sideline daw talaga ng mag-ina na maglinis ng mga nicho tuwing undas. Nagdadamo, nagkakaskas ng mga rehas, lahat. Siya nagtagaigib ko. Kung minsan po, kumikita kami ng 300, 400, 500. Pagkapananghali, umuwi sila. Pero si Marjon, bumalik raw sa sementeryo kasama ang kaibigan niyang si Mark. Hindi niya tunay na pangalan. Punta po ako kay mama. Lilinisin ko po sa amin yung puntod niya. Pagdating sa bahaging ito ng sementeryo, kinailangan nilang mag-over the bakod. Hanggang dito po yung bakod. Hakbang po si Tomart, snow po sa amin. Pero si Marjon, nadulas. Kaya ang kanyang kanang hita natusok ng bakal. Titilawag sa command center namin ay natusok na bata na bakal. Ipiti ko na! Kaliwa! Tumakbo na kami, papunta dito sa nicho. Nakikita ko yan ako, tumutulo na yung luha ko kasi yung anak ko, nakita kong sa ganyang sitwasyon. Kaya ako'y nanglulumo. Ang problema ng mga rescuer, hindi raw nila basta-basta pwedeng hugutin ang bakal. Possible na mayroong bumulwak o dugo. Gumamit sila ng spreader cutter. Kuya, sakit! Natatagtag! Hugutin na lang bigla! Biglaan! Paig ako! Aray! Kuya! Ipiti ko na! Kaliwa! Aray! Ipiti ko! Sobrang kaba, naawa, tsaka natakot, baka mawala. Hindi ko kaya! Hawak ka lang sa akin. Ayoko! Kuya, ayoko nga! Putintis na lang, matatanggal na yan. Yun. Sakit naman ni Daray! Pinutol po namin ang 6 na part po ng bakal para mahugot lang po namin yung bata. Ikaw yung mag-agim. Yun, hanggang na. Dahan-dahan ka, huwag yung persahin. Hanggang sa ang bakal na bakod, tuluyan na nilang naputol. Si Marjon agad isinugod sa Bulacan Medical Center. Ang bakal na bumaon sa kanyang hita, umabot ng 2 inches ang lalim. Inuna muna namin na ma-x-ray. Kinonsider kasi namin kung umabot ba ito sa parte din ng malaking buto natin sa hita. Yung bakal, ito siya. And then, hindi siya nag-penetrate papasok dun sa malapit dun sa buto. Si Marjon sumailalim sa isang procedure na kung tawagin, double set-up foreign body removal. Hawak-hawak ko siya. Pag masaktan ka kako, i-ano mo na lang kako sa balikat ko, iyakap mo na lang todo. Makalipas ang 15 minuto, natanggal sa wakas ang bakal sa kanyang hita. Kinabahan po ako. Sabi ko po sa isip ko, baka mamatay na po ako. Walang natamaan kahit anong vital na laman o kaya ay ugat. Na-discharge siya after namin siyang ma-stabilize dito sa emergency room. Ito po yung sugat ni Marjon, magaling-galing na. Kasakit ba yan? Parang kinagat po ng langgam. Ito po yung bakal na nakatusok kay Marjon. Ito po yung pinagbaklasan ng hita niya. Hanggang dito po na. Ibabalik po ito sa punchon po, welding. Pero paniniwala niya ang nangyari sa kanya, hindi lang basta aksidente. Hindi ko kaya! Kung may naano po kami ng gambala sa nicho, huli ko po nga pa.
bago po ako natusok ng bakal po. Baby po ata siya o present edad ko din po. Nangingi siya ng tawad doon. Kaya pinatulusan ko nga siya ng kandila. Papaunan lang po noon dahil nga basa ang lupa, basa yung mga pader, kaya nagkaroon ng lumot at naging madulas. Iniiwasan po, pinagbabawalan pag-akit sa mga bakod. Hindi na po ako ulit umakit ng bakal po. Ma, sorry ma. Gastos lang din ito. Wala naman masisisi. Disgrasya eh. Makailang ulit pong isipin ang bawat pagkilos dahil minsan sa isang maling hakbang, pwedeng ang isang paa mapunta sa hukay. Hindi ko kaya! Kuya, sakit! Natatagtag! Part 2 ng ating serye sa mga kainan na kinilala ng prestigyosong Michelin Guide. Alauna pa lang ng madaling araw, sinusuyod na ni Loloy ang pinakamalaking bagsakan ng isda sa buong Kabisayaan, ang Pasil Fish Market sa Cebu City. Hanggang sa naispatan na niya ang kanyang pakay. Ang kanyang pinakyaw, 3 pugapo o lapu-lapu at isang napakalaking isda. Pahaba ang nguso nito na may matatalim ng ngipin na parang sa mga pating. Barakuda! Diretso ang mga ito sa pwesto ng amo ni Loloy na si Junior sa Barangay Pasil, ang Esmen's Karinderya, para gawing linarang o sinabawan. Dahil sa sarap ng kanilang nilarang, maraming mga malalaking kainan at restaurant ang kinabog ng hamak nilang karinderya. Those with a Bib Gourmand recognition are Esmen. Nabingwit lang naman kasi nila ang tinatawag na Michelin Bib Gourmand, pagkilala na iginagawad sa mga kainan na nag-aalok ng masarap at dekalidad na pagkain sa abot kayang presyo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bago pa man nila nahuli ang panlasa ng mga secret inspectors ng Michelin, nauna na silang naitampok sa Titikman Food Special ng KMJS taong 2023. Ang kanilang ibinida ang isa pa nilang bestseller, nilarang o sinabawang tagutongan o porcupine fish. Dahil sa usok, masakit sa mata. Iniluluto ito ni Junior sa mga naglalakihang kawa. Ang recipe, minana pa raw ni Junior sa kanyang nanay Nicolasa at tatay ni Mesio na sila ring nagtayo ng karinderya noon pang dekada 70. May bago rin daw pinipilahan ngayon sa kanilang kainan, ang larang rumpi o sinabawang barakuda. Special daw ito, lalo't tiyempuhan lang kung makabili ng barakuda sa palengke. Ang toka sa pagluluto nito, ang kapatid ni Junior na si Peanut. Sili, pada. Para sa sabaw, naggisa ng rekado, pinuhusan ng tubig, at saka nilagyan ng napakaraming luya, pampatanggal lansa. Nung kumulo, inilubog ang hiniwang isdang barakuda. Nilagyan ng cornstarch, pampalapot ng sabaw. Ato ibutang sibuyas o kamatis, presko nga lamas. Sa ato ng ilunod. At tinimplahan ng mga pampalasa. I've been to many places for the larang, pero ito yung pinakamasarap na natikman ko talaga. Noon hanggang ngayon, same pa rin ang lasa. Binalik-balikan namin dito. 3 months ago, na yung Michelin daw nag-i-email sa kanya. Pwede ba daw puntas na dito, tikman yung ulam namin? Ako thinking what Michelin is ko. Huwag na yan kasi alam mo naman Michelin eh. Mataas yung talaga yun. Tingnan mo naman yung tindahan natin eh. Paano naman ito, auntie ko? Forget about it. Huwag mo nang pansinin yan. Ang hindi alam ni na Peanut, may Michelin inspectors na palang kumain sa kanilang karinderya na hindi ipinapaalam sa kanila. Marami kasing kumakain dito ng mga Tagalog. We have also foreigners. So wala talaga kaming idea kung taga-Michelin ba. Yung
Isang suki namin, suki ni June, nag-text sa kanya, siguro mga 2 o'clock in the afternoon. GR, congrats! Nadala mo sa Michelin. Yun siya. Ate Peanut, appeal daw to sa Michelin ko. Ano? Anong Michelin? Pag-open ako sa among group chat, Those with a Bib Gourmand recognition are S-Men. yun na. Marami na naka-pop up na mga messages about Michelin ko. Hala, talagang totoo pala to, no? Michelin tayo. We were so, overwhelmed. Mula nung nakapasok sila sa Michelin Guide, hindi na raw naaabutan ng pananghalian ang kanilang mga luto. Alas 11 pa lang, sold out na! The Michelin Award is not for the family, but for the community as well. More specifically for our barangay, Pasil. If in Manila, you have Tondo, here we have Pasil. Salamat Mama, Papa, for until now they're guiding us to go on with this business. I hope they're proud of us. Kung ito naman ang iyong ulam, tsak, mapapa-unli rice ka talaga. Lalo't kinakain ng nakakamay. Inihaw na manok na mas sumasarap kapag binuhusan ng kapartner nitong chicken oil. Pamatay! Namit ang world-famous Bacolod Chicken Inasal. At ang manok ng mga Ilonggo, pasado rin lang naman sa panlasa ng Michelin inspectors. Ang branch kasi sa Makati ng isa sa pinakasikat na inasal ng Bacolod, ang Aidas Chicken The Inasal. Michelin selected recognition goes to Aidas Chicken. Kabilang sa 74 Michelin selected restaurants sa Pilipinas. Pagmamay-ari ito ng pamilya ni Jane. Ang nakakatuwa ho dito sa pagkilala ng Michelin, iba-ibang kategorya. Merong mga high-end, yung mga nabigyan ng stars, meron din yung mga nabigyan ng Bib Gourmand, at yung selected. Kaya iba't ibang demographics, depende sa budget, klase ng kainan. Merong pagkilala silang binigay. Ngayon yung kategorya pong selected, isa ho ito, yung Aidas Chicken sa mga nabigyan ng pagkilala ng Michelin. Salamat sa pagpunta, Ma. Kamusta po kayo mula ho nung kinilala kayo ng Michelin? Nako, nung simula na kami nakilala ng Michelin, eto na kami ngayon. Daming tao, punuan, no? Masarap po ba? Ay, masarap. Itinuro niya sa akin ang tamang paggawa ng inasal o ang pag-ihaw ng kanilang best-seller. So, ito muna, ipakita ko po sa inyo yung aming special ingredients. Galing po ito, ma'am, sa Bacolod. Ano po yan? Pinaghalo-halo? Yes, pinaghalo-halo. Nakita ko lang kalamansi. Yan. Sigurado may toyo. Yes, ma'am. Ginagaya ng mga taga-Luzon yung inasal ng Visayas. Hindi nila magaya. Alam niyo kung bakit? Yung kanilang luya, iba. Langkawas. Yes, Tama po. ho ba? Galanggal ang English. Yun, di ba? Galing na naman. pagkahalatang foodie. Okay, so ito pecho at pakpak. Kailangan yung marination niya, ibabad siya for 2 hours. So, best minsan is yung overnight. Favorite part ng marami. Kung bakit ba naman yung pecho na pinakamalaman, yun ang maraming ayaw. Ako ayoko ng pecho. Ito ang bias ko. Leg. Leg. Kasi yun dun mismo daw yung malinamnam. Tsaka yung puwet. Ayun, ma'am. Yun yung pinakamasarap na parte ng manok. 2 Oo, hours may na. sinasabing hinihima sa pagmamahal yung manok. Ganun para ba? magsiksik yung ano po. Tapos dito, no? Dapat lumabas siya sa malambot din. Ayun. Oh, No, ayan na. Ihaw na natin. Ayan. Ganyan pala. Simple lang. Napakasimple naman ang pagkain talaga natin pero masarap dahil nandun sa mga pampalasa. Tsaka ang nagpapasarap talaga sa mga inihaw, yung usok. Pag Yan. walang usok, hindi masarap. Tama ba, Mama? Yes, po, ma'am. Nagbibigay ng aroma sa manok. Okay. So yung pang-ihaw nila, uling talaga. Isa pa yon sa mga sikreto. Para mas masarap, nilagyan ko ito. Ito yung basting tawag dyan. Anong meron dito? Chicken oil po, anito seeds. Chicken oil, aswete. Yung taba rin ng manok, yes, aswete. So, ginaganyan-ganyan nila. Tama ho ba? Yes po, magbibigay ng golden brown sa chicken. Para maganda yung kulay, tapos yung lasa. Hindi rin matuyo yung ating manok.
Pwede na ako mag-apply dito. Yes po, ma'am. Sigurado marami tayong customer. Masarap ako magluto. Mula nung napabilang ang Aida's Chicken sa prestigyosong Michelin Guide, kahit kakabukas pa lang nila, full house agad. Kaya nakakaubos daw sila ngayon ng 90 kilos ng manok kada araw. Ariman ako dire. Feeling ko man na ariman ako sa Negros. Comfort food. Hindi siya yung usual na commercialized na lasa. Kwento nyo nga, ma'am, ano yung natikman po ng mga tiga-Michelin dito sa inyo? So, natikman nila yung sa amin is yung chicken. Lalo na po itong ilonggos, squash with curry. Matikman nga Yes po. Sino po ba si Aida? Yung Aida po yung mama ko po yun. Pinangalan Siya yung talaga. founder Bakit? ng aming restaurant. Ang sarap. Thank you po. Hindi ako masyadong mahilig sa curry, pero ito tamang-tama lang yung kombinasyon, no? Gata, curry, yung kalabasa masarap din, malingat, tama ho ba? Yes po, ma'am. Tsaka may yung hipon niya, ang sarap. Meron din sila ritong pantapat sa Bicol Express, ang Ilonggo Express. Crispy pa yung sigarilyas. Ang sarap. Nakakatuwa. Hindi maalat, hindi matabang. Tama lang, sakto lang. Ito na, tikman na natin yung kanilang star of the show. O, di ba? Yung kanilang chicken inasal. At ang mas nagpapalinamnam daw sa manok, ang kapares nitong yummy but deadly chicken oil. Yung balat ng manok, ni-render nila para makuha yung katas. Ito yon. O yung mga may blood pressure problem, o yung mga may problema po sa puso at kalusugan. Hinay-hinay lang po dito, ha. At para mas malasap daw ang lasa nito, kailangan kainin mong nakakamay. Mas masarap kumain na nakakamay. Hinaya ko si Ma'am Jane. Kasi hindi ka daw takamano kapag hindi ka nakakamay. Ay, ganun ba? Alam nyo, sa Bacolod, nung araw, nakakain na ako dun sa Manukan. Isang parang siya, strip of land na ang daming kainan na puro mga inihaw, inasal. Ang malungkot lang, recently lang sinara na nila yung Manukan, di ba? Yun na nakakamiss ho doon. Wala na yung Manukan sa Bacolod. Mabuti na lang, sila Ma'am Jane, nakalipat dito sa Maynila o nagkaroon ng branch dito sa Manila. Kasing original nila nandun sa Manukan. Tama ba, ma'am? Yes po, ma'am. Bali, gusto lang ng mayor namin i-develop yung area na yon. Into? As in, parang gawin niyang mall. Ang sarap ho nung manok, sakto lang yung lasa. Pag nag-order kayo ng inasal, ang masarap, merong kasamang talong at saka itlog na maalat. Yun so kumpleto. The Michelin Selected Recognition goes to Aida's Chicken. Una sa lahat din namin alam na nanalo kami. Talaga? Opo, ma'am. Yung mismo yung customer nagsabi, may award kayo. Akalain mo yung customer pa nila una nakaalam. So hindi ka naman paniwala. Ang ginawa namin, nagtingin kami sa Facebook. So tingnan namin sa Facebook, nakita namin ang pangalan na Aida's. Akalain mo yun? Hindi kayo naka-attend dun sa ceremonias. Hindi po, ma'am. Ay, sayang. Na-miss po ni Ma'am Jane yung awarding. So, ulitin na lang ho natin, reenact natin. So, eto na, kunwari ako na ho magbibigay nito. Bonjour! Kunwari French. The Michelin Selected goes to Aida's Chicken! Yay! Ayan. Congratulations! Congratulations! Ay, yung tinuro ko po sa inyo na thank you in French. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ayan. Thank you po. Ang mga tiga Mindanao, meron ding pambatong pasok sa Michelin Guide. Ang restaurant kasing ito sa Tomas Morato sa Quezon City, inihahain ang iba't ibang pagkaing Mindanao nakatanggap ng Michelin Bib Gourmand. Lahat ng inihahain dito mula Mindanao, luto ng proud tausug na si Chef Miggy. Alam nyo ho dito sa Quezon City, 7 mga restaurant at kainan ang kinilala ng Michelin Guide. Kaya pwedeng-pwede ho kayong mag-food crawl o mag-food trip dito. At ang isa ho rito, napaka-unique kasi inilapit niya na sa atin ang panlasa ng Southern Mindanao. Partikular, ang probinsya ng Sulu. Ito po ang Palm Grill. Hi, Chef Miggy!
Congratulations! Wow, ayun na yung kanilang Michelin Guide, oh. Bib Gourmand. At alam niyo po, si Chef Miggy, not one but two. Dala-dalawa yung kanyang Bib Gourmand. Para dito sa Palm Grill at yung kanilang family restaurant, yung Cabel, di ba? Congratulations. Congratulations. Ang galing naman. Those with a Bib Gourmand recognition are Cabel. Tinanggap mo ba yan, Chef? Yes, umakyat po ako ng stage. Umakyat ka sa stage. Yes. Ano pakiramdam? Nung una po, hindi ko ina-expect kasi alphabetical. So, nung tinawag yung Cabel, nagulat ako. Okay. Tapos sabi nila, ikaw yan, ikaw yan. So, lumampa kami sa red carpet, umakyat ng stage. Habang nasa stage, tuwan-tuwa ako dahil alphabetical siya. Narinig ko Palm Grill. Palm Grill, Diliman. So, nasa stage ako nung tinawag yung Palm Grill. Napalingon pa ako. Sabi ko, totoo ba? Totoo. So, pwede ko totoo nga. So, doon ako sobrang natuwa. So, I had dalawa. Wow. Nagpapasalamat talaga ako. What a feat. Ang pangalan ng kainan ni Chef Miggy, hango sa isa sa mga simbolo ng Mindanao, lalo na sa katimugang bahagi o yung tinatawag na Zambasulta, short for Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ito ang palm tree o puno ng nyog. Halos lahat ng kanilang mga luto rito, may gata, may nyog na hindi lang basta pinipiga para makuha ang gata, kundi sinusunog din. Kaya naman, meron silang mga putahing itim ang kulay, katulad ng kanilang pianggang manok at ang ipinagmamalaki nilang tiyula itum. So, Chef, ang una natin iluluto ay? Yung pianggang manok. Pianggang manok. Pagkatapos po natin siyang pinakuluan sa gata at pampalasa, Okay. i-grill na po ang final step ng Bakit ating nga naman hindi sasarap? Nilaga na at nilagyan ng mga pampalasa, tapos iihawin pa. Pwede nyo po siyang pahiran, Ma'am Jess, ng oil, green oil or coconut oil. Coconut oil. Kaya healthy yung kanilang mga luto. Yes. They use a lot of coconut oil. Mas mausok, mas masarap. Ibabalik na rin natin kasi ang i-achieve lang natin, Ma'am Jess, is yung grill marks. Okay. Dahil siya po ay luto na, so kailangan lang po a little bit of grilling. Konting-konti. For presentation siguro and for flavor din, no, Chef? Yes, for added flavor. Ayun, Yan, yun ang ganyan. mga nagpapasarap kasi. Magaling kayo magluto, Ma'am Jess. Ano? Medyo. Lumaki rin ako sa kusina. Ano po yung inyong favorite na Filipino cuisine na niluluto? Pakbet, syempre. Siyempre. Marunong ako magdinengdeng. Dinengdeng. Tapos ang lolo ko, Cantonese chef. Oh. Cantonese yung dugo namin. Okay. So ngayon, pag medyo okay na, Ma'am Jess, Okay. yung chef from plate natin. Paano ba, Chef? Turuan mo ako. Sige, gitna muna po, Ma'am Jess. Okay. Yan. Yan. Sibos niyo po lahat, Ma'am. Okay. Don't be afraid of the Ay, sauce. wag No. tipirin. Wag tipirin Oo, po. kasi nandun yung sarap. Tama, yan. Okay. And Alam, then- hindi ako artistic. Hindi ako papasa sa food presentation. Ako, maganda na po. Oo, okay. Yan. Tapos, Yan. you just drizzle around. Pa-circle? Yes, around. Okay, ayun. Yun, beautiful. Oh, thank you, Ayun. Chef. Okay, so ito na yung pianggang manok from Sulu Province. Ang sarap. Itsura pa lang at saka amoy. Para mas marami kang matikman na pagkaing tausog, orderin ang kanilang dulang sampler. Specialty tray na karaniwan daw inihahanda para sa mga royal banquet ng Southern Mindanao. May gulay na kung tawagin, kaliya puso, puso ng saging na nilagyan ng gata at spices. Beef kurma na parang beef curry. Chicken belachan, manok na sinangkapan ng parang alamang. Scotch eggs, nilagang itlog na inilevel up. Turmeric rice, kanin na sinangkapan ng luyang dilaw. Chicken pianggang, manok na may sinunog na nyog. At ang nasa gitna, ang isa sa pinakasikat na putahing tausog, ang tiyula itum. Kaya ho itim dahil sinunog na nyog sinama dun sa sabaw. Tapos, ilalagay Sasabawan na natin, Yan, Chef. Lalagay Okay. po natin yung beef. So nakikialam na ho ako, nakikisawsaw na ho ako. Yan, Yung Ma'am mga Jess. pagkain po nyo, Chef, matagal iluto, no? Yes po. Mahirap at matagal iluto. Yes, kaya umaga pa lang po, nag-umpisa na kaming magpakulo.
And yung final product, Ma'am Jess, is yung bone marrow. Yun. Kayo po ang maglalagay. Yun ang pamatay. Yes. Bulalo. Yeah. Bone marrow. Ilalagay niyo on top. Ayun. Para kung may laruan nito. Susunugin natin yung bone marrow, Tama Chef. po, Ma'am Jess. You just go side by side or upward, downward motion. Yes. Pag siniserve namin to, tinotorch namin kasi ang Tausug at saka ang Zambasulta region is very theatrical. Alin po ang gusto niyong unahin, Ma'am Jess? Siyempre yung Gulay 2. Yung yes. bone marrow. Parang nilaga na beef na bulalo na nilagyan ng mas complex na mga pampalasa. Ang tawag po nila doon sa spices ay pamapa. Ang pagkakaiba po ng Tausug pamapa sa Magindanawan palapa is yung kulay. Kasi yung palapa is dilaw, yellow, because it's more on the turmeric. Yung pamapa is itim because of the burnt coconut. Ito na, I will taste the pianggang manok. Manok. Ito yung pinaka-specialty mo, Chef, no? Yes po. Okay. Parang siyang ginataang manok na parang adobo. Yes. Na para ding pinatuyong tinola. May ganun siyang... Kasi ginigrill po yung... Oo. Sari-saring lasa ng... Na parang meron ding hint ng may pagkalaing. Masarap lahat. Validation sa hard work. The struggle for 8 years is paano pumasok at mapakilala. Pero nung nabigyan yung award at marami nang pumupunta at natitikman, nakakatuwa kasi yung mission namin, yung ginagawa namin sa araw-araw is nasa spread ng sa maramihan. And alam ng mga staff ko, family ko na it's dear to my heart because I've been pushing for the narrative for the longest time. And getting to be heard was hard. Sorry. Sige lang, umiyak ka lang, Chef. Getting to be heard was hard and pushing through regional cuisine and telling them that as Filipinos, we can be proud of what we have. We're not limited to adobo, sinigang, kare-kare. When you come to Mindanao, there's so much more to explore and discover. And pag hindi natin minahal yung sariling atin, mahirap tayong mas makilala. Thank you for doing this, Chef. You're most welcome. Ang mga pagkaing iniaalok ni Chef Miggy, hindi lang mga simpleng putahe. May kwento ang mga ito tungkol sa kanilang pinagmulan at tungkol sa napakayamang kultura ng mga Tausug. Iba man sa nakasanayan ng marami sa atin sa Luzon at kahit sa Visayas, sa sarap walang dahilan para hindi tayo magsalo-salo at magkasundo. Ang sarap! May 73 anyos na lalaki sa Pangasinan na ibinabahay daw di umano ang 2 babae sa iisang bubong. Pinagpiestahan ng mga Marites ang vlog na ito. Ang mga revelasyon kasi ng matandang babae na in-interview, pasabog. Sino po sila? Hindi, yung pangalawang asawa yung asawa. Ano po? Pangalawang asawa. Tapos nandyan sa loob ka mo. Asaan si tatay? Nandyan. Nandyan din. Kasama niya yung pangalawang asawa. Kasama niya raw kasing nakatira sa iisang compound ang kanyang mister at ang isa pa nitong kinakasama. Tapos yung original na asawa nasa labas. Okay lang po yun, Nay? Payag na po ako. Payag kayo. Tay, matanong ko lang kung di sana mamasamay, totoo ba yung sinabi ni nanay na 2 asawa mo? Oo, sir. First time kong maka-encounter ng ganoong kwento. Hindi ko alam kung sasabihin kong maging proud ako, pero hindi dapat pamarisan. Ikaw, papayag ka bang may kahati sa puso ng iyong minamahal? Sa bayan ng Mga Tarem sa Pangasinan, nakatira ang 3. Ang 73 anyos na ngayong si Tatay Manuel at ang pangalawa niyang asawa, ang 63 namang itago natin sa pangalang Rose. Dito kami natutulog ni Tatay Manuel, tsaka ako. Tapos dito naman sa kabilang kwarto, yung 3 binata, 2 anak ko at saka 1 apo ko. 17 katao dito eh.
Sa kubo namang ito na nasa tabi lang mismo ng kanilang bahay, nakatira ang unang misis ni Tatay Manuel, ang 75 anyos na ngayong si Nanay Baby. Ang dami-dami nila. Ayaw kumikisiksi. Malamang dahil sa napakasalimuot nilang sitwasyon, iniisip ng iba na ang kanilang relasyon tensyonado. Pero paglilinaw nila sa maniwala man kayo o hindi, sila raw ay magkakasundo. Basta nagsasama kami na maganda, walang nagagalit sa amin tatlo. Dahil hindi na raw nakakapagtrabaho sina Tatay Manuel at Nanay Baby, dala ng katandaan, si Nanay Rose na ang nagbabanat ng buto pang sustento sa 15 nilang mga anak. Lahat ng umaako ng responsibilidad ngayon. Kung maganda-ganda, tumutubo ako ng 2.5, nagkakasya na lang. Wala man silang masamang tinapay ngayon sa isa't isa. Malayo raw ito nung nagsisimula pa lang silang magsama sa iisang bubong. Sa Maynila, unang nag-cruise ang landas ni Nanay Baby at Tatay Manuel noong dekada 70. Mabait siyang kausapin, hindi suplada. Mapagmahal, mabait siya, nagagalit. Nagkamabutihan sila, pero nung mga panahong yon, si Nanay Baby may sabit. Hindi ako nagsisinungaling, may asawa ko una. Meron na rin siyang 3 mga anak, pero sa kabila nito, si Tatay Manuel, pursigido raw na mapaibig si Nanay Baby. Nung nililigawan ko siya, sinabi ko na tayo na lang dalawa magsama. Naghiwalay kami yung asawa ko. Ang unang mister ni Nanay Baby, umuwi raw sa probinsya nito sa Visayas kasama ang 3 nilang mga anak, habang sina Tatay Manuel at Nanay Baby naman bumuo ng bago nilang pamilya at nabiyayaan sila ng 12 ng mga anak. Hirap na hirap rin kami noon nung hindi pa nagbubukid. Para may pantustos sa pang-araw-araw ng kanyang mag-iina, si Tatay Manuel nagtrabaho sa bukid. Kinakailangan masipag ka. Kahit anong trabaho, papasukin mo. Tumutulong din siya. Namamasukan ako bilang katulong. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos naman daw ang pagsasama ng dalawa. Pero ang lahat ng matatamis na pangako ni Tatay Manuel kay Nanay Baby nagbago nung nakilala raw niya si Nanay Rose. Parang na-inlove din na rin ako nung kita kami dalawa. May 5 akong anak sa una, tapos siya palaging tumutulong sa akin. Palaging dumidikit-dikit sa akin. Mabait siya, tapos palagi akong tinutulungan sa palengke. Hanggang doon na-develop ako. Hanggang sa inalok na raw siya ni Tatay Manuel na tumira sa iisang bubong. Pero kasama ang isa pa nitong misis na si Nanay Baby nga. Siyempre, masakit rin ang loob ko. Mahal kita, sabi ko. Ba't mo ako ginanon? Naghanap ka pa ng iba, yun. Sabi niya, siyempre, kailangan niya raw ng mamahal ng iba. Ba't yung pagmamahal niya, di ba? Ayaw na siguro, nagsawa na. Pasensya mo na lang ako dahil nandyan na yan. Kung iwanan ko siya, di kawawa siya. Kaya napilitan kami na dito na lang kami magsama-sama na 3. Para kang nababawasan din ng trabaho. May naglalaba, may nagluluto. Malalim sa kultura natin kasi ang machismo. Kung dalawa ang asawa nila, noong unang panahon, talagang mas tunay na lalaki sila. Asaan si tatay? Nandyan din. Kasama niya yung pangalawang asawa. Noong una po, hindi po namin natanggap, pero yun yung kaligayahan ni tatay ko, saka pumayag naman daw si nanay. Kaysa iwanan kami. Sunod-sunuran na ako. Hindi na ako nagreklamo. Sobrang bait ko talaga. Sina Tatay Manuel at Nanay Rose nagkaroon ng 3 anak. Nakukonsensya ako kasi may asawa siya. Pero hindi ko alam kung ano nangyari. Ba't ganun sunod-sunuran na lang ako. Nung una, hindi raw naging madali ang kanilang bagong setup. Nasa gitna ako. Nagsisiksikan kami dyan. Talagang nagtiis kami. Minsan nagsisilos din ako noon. Nagdingi-dingian na ako. Parang bulag na ako. Pero sa paglipas ng mga taon, unti-unti naman nang natanggap ni Nanay Baby na meron siyang kahati sa pagmamahal ng kanyang mister. Tapos yung original na asawa nasa labas. Okay lang po yun, Nay? Payag na po ako. Payag kayo. Kalaunan, ang dating magkaribal na sina Nanay Baby at Nanay Rose naging sanggang dikit. Si Nanay Baby, bukod sa pag-aalaga sa mga anak niya kay Tatay Manuel, inako na rin daw ang pag-aalaga sa mga anak ni Nanay Rose. Pag dumadating ako, sinasalubong ako, naalis yung galit ko.
Ang tawag nila sa akin, nanay. Mahal niya rin yung mga anak ko. Bago panganak, hanggang lumaki sila, siya na nag-alaga yung mga anak ko. Dalawa po yung naging nanay ko. Paras naman po silang maruga sa isa't isa sa amin pong magkakapatid. Pantay-pantay naman po yung tingin nila. Kaming mga anak, nagagaya daw sa mga father namin. Tinatawag na babayro, gano'n. Pero hindi naman po totoo yun. Sa kabila ng hinilom na sugat ng nakaraan, paminsan-minsan nasasaling pa rin daw ang peklat na ito sa puso ni Nanay Baby. Nagsisilos rin ako minsan kahit matanda na. Hindi mo na ako mahal. Matanda na tayo, sabi niya. Nawa ako, pero parehas naman ang pagmamahal ko sa kanila, ang dalawa. Si Nanay Rose naman, ramdam raw ang bigat ng kanyang naging responsibilidad na maghanap buhay para sa kanilang napakalaking pamilya. Ay ako lahat yung mga gastos. Dati, naawa lang ako sa sarili ko. Kasi biro nyo, 17 kataong pinapakain ko. Ang dami-dami nila. Sa ganitong setup, syempre meron rin namang negative consequences. Yung pag-share ng pagmamahal, ng apeksyon, ng resources o yaman, ng oras, dapat pantay-pantay. Dahil sa dami nila, baka hindi maibigay ni Lolo ng equal sa kanilang lahat. Sa dalawang babae, syempre hindi maiwasan na baka merong selosan o kompetisyon para makuha yung oras, pagmamahal. Siguro yung pagsasamahan nila is economic ang reason. Na yung lalaking yun lang ang pwedeng magsustento sa kanila. So kahit dalawa silang misis, titiisin nila. Hindi natin ini-encourage na mangyari ito, no? Maraming tensyon din yan. Mas maganda yung household family na isang tatay, isang misis, bigyan ng kapangyarihan ng mga kababaihan na tingnan kung ano ang mas makabubuti sa kanila. Dapat palakasin ang loob at gumawa ng paraan para umalis kayo sa mga sitwasyon na hindi na nakakapagpaligaya sa inyo. Panahon na rin na tingnan ng mga kalalakihan kung anong ikabubuti ng kanilang mga anak at kanilang mga misis. Hindi lang yung personal na interest nila. Para magabayan ang mga desisyon nila sa buhay, kinausap sila ng isang counselor. Hindi na po kayo nag-work, no? Hindi na po kayo nagtatrabaho, except si Nanay Deli kasi ako na lang po. Pwede rin po natin kausapin yung mga anak ninyo para sa ganon, masabi rin sa kanila na kailangan nyo ng suporta. Hindi lang po kayo yung maghanap buhay para mabuhay kayo. Huwag niyo lang akong gayahin. Basta yung nanggagaling lang sa puso ko. Yun lang yung sinusunod ko. Wala na, tapos na. Magalit pa ako, nandyan na. Siyempre, masakit rin ang loob ko. Pero nung matanda na ako, wala na. Talagang gano'n ang buhay. Ayun ang kapalaran ko eh. Mahal ko siya, hindi ko talaga siya iwan dahilan sa mga anak ko. Sa mundong madalas humusga pagdating sa pag-ibig, may mga bagay talagang mahirap maintindihan. Dahil ika nga, ang puso may sariling dahilan. Gayunman, ang pag-ibig meron talagang iba't ibang mukha. Depende na lang ang pagtanggap sa naghahangad nito. Mula nung pumutok ang issue tungkol sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control projects ng DPWH, ang isa sa mga pangunahing nadawit. Who was the APRO chair? Is a proponent of 13 billion pesos plus worth of project. Pangapat po, si Congressman Zaldico. Congressman Zaldico. Ang missing in action na si Zaldico. Baba daw ng blood pressure. He's still in the United States as we speak. Hanggang nitong Biyernes, naglabas siya ng video at isiniwalat niya ang mga di umano na kinabang sa mga kinorakot na pondo. Kabilang na si dating House Speaker Martin Romualdez, pati na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda kung ang Pangulo
Ayon na rin kay sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay kataka-taka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Matagal nang bukas ang pinto ng ombudsman sa kanya. Matagal na rin naming hinihiling na ipresenta niya ang kanyang ebidensya ng maayos. At kung ang dahilan ng pag-iwas ay takot, malinaw naming sinasabi, handa po kaming magbigay ng proteksyon. Si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. Una pa lang ito sa magusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. My conscience remains clear. Throughout this inquiry, no public official, contractor, or witness has pointed to any wrongdoing on my part. Hindi pa man klaro kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Maraming sektor ngayon sa ating lipunan, punong-puno na. Mahigit 100 araw matapos pumutok ang iskandalo tungkol sa malawakang pangungurakot sa gobyerno, Pilipinas, nasa na tayo? Wala pa ring nananagot, wala pa ring nakukulong. November 16, araw ng linggo. Sa araw na ito, balik kalsada ang protesta. Pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo dito sa Luneta. Ang kanilang panawagan, accountability, transparency, justice, and peace. Ito po ay hindi isang political protest. Ito po ay moral issue that involves everyone, not just us, Iglesia ni Cristo, pero pambuong bansa. Narito po ako ngayon sa Luneta, sa may harapan po ng grandstand. Balak po ng INC na dito manatili sa loob ng 3 araw hanggat hindi raw nila naipapanawagan ng husto ang kanilang hiling. Tingnan ho natin kung ano ang magiging takbo ng kanilang protesta ngayong araw at sa loob pa ng 2 araw. Nakahanda po kayo? Handang-handa po. Ano yung mga baon nyo? Tents at saka chair. Kayo po, anong handa nyo? Ay, anong dala nyo? Higaan. Higaan. Ano kung gusto nyo panawagan? Ang panawagan lang po namin, para lang po sa iwas corruption po. Iwas corruption. Mahuli na po yung dapat mahuli. Mahuli yung dapat mahuli. Managot ang dapat managot. Sa may EDSA, sa People Power Monument, naroon naman ang mga retiradong opisyal ng militar. Ang layunin namin ay para sa bayan, para matigil ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paalala ko lang, mag-isip kayo. Hindi sila makikalaho kung ang usapin ay politika. Pero pag usaping Pilipino, usaping taong bayan, dapat makilahok sila. With full conviction, I assure the public that the armed forces will not engage in any action that violates the Constitution. At hindi lang sa flood control projects ng DPWH, lumabas ang mga anomalya sa gobyerno dahil ang DOH o ang Department of Health may sarili rin daw bersyon ng flood control projects na di umano kinorakot din mga ipinatayong mega at super health center. Part 11 na po ng ating Kurakot series. Pero katulad din ng tanong at angal ng marami, bakit wala pa ring nananagot? Wala pa ring nakukulong? Imbestigahan natin ngayon ang serbisyo at mga pasilidad sa ating public health sector. Kung ang Pilipinas ay isang pasyente,
Anong klaseng pasyente kaya tayo? Para masagot yan, tignan natin ang kalagayan ng ating mga pampublikong ospital. Ang haba ng pila. Sa videong ito, makikita na madaling araw pa lang, mahaba na ang pila. Nahirapan kami kasi may sakit na kami, hindi kami nakasikaso ng maayos. Ang loob naman ng ER o ng emergency room na ito, hindi mahulugang karayom. Maski mga hallway, parang hospital ward, kulang na kulang din ng mga doktor at nurse, pati sa mga pasilidad. Kaya ang ilang mga kaanak, ang siya nang nagiging human ventilator ng kanilang mga pasyente. Ang ating healthcare system naghihingalo. Ang nakapagtataka rito, ang gobyerno naglabas pala ng bilyong-bilyong piso para tugunan ang problemang ito. In the last 10 years, around 170 billion na po ang nailaan ng DOH sa HFEP for infra and equipment. Kung isasama po yung commodities plus human resource, aabot po ng 400 billion. Katunayan, ang ating gobyerno nagtayo ng daan-daang tinatawag na super health centers daw nitong mga nakaraang taon. Ang Super Health Center, pinalawak na primary healthcare facility na may laboratory, x-ray, at minsang birthing o panganakan. At meron pa raw mas malaking bersyon nito na tinawag namang Mega Health Center. Karaniwang multi-story at may mas kumpleto raw na mga gamit o serbisyo. Pero pati ang mga ito, hindi raw pinatawad ng mga kurakot. Gaya ng Mega Health Center na ito sa sitio Makanhan sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City sa Mindanao. Ang pasilidad na dapat sana pagamutan, heto, ginawa na lang sampayan. March 2024, nung simulan ang construction ng Mega Health Center na ito na matatapos daw sa loob lang ng 9 na buwan. Malaking tulong yon, ma-decongest yung city hospital namin. Pero makalipas ang halos 2 taon, ang naitayo, mga steel beam lang. May mga pampublikong ospital naman daw na malapit sa kanilang barangay. Pero laging dagsa roon ang mga pasyente. Layo, man double ride biya mi. Gasto na, man ako ra isa. Sa ER o emergency room na ito ng Northern Mindanao Medical Center, parang sardinas sa dami ng mga pasyente. Ang mga hindi magkasya sa loob, sa labas na pumwesto, gaya ni Jennifer na kailangang salinan ng dugo. Hindi lang man ikaw agad-agad ma-debit kasi marami kayong pasyente dito. Iban nga, dyan lang sa emergency, ilang araw na yan dyan. Hindi po kasi namin maiiwasan yun, ma'am, kasi tinatanggap namin hanggat kaya namin tanggapin. Kung natapos lang daw sana ang Mega Health Center, hindi na kailangan ni Jennifer na makipagsiksikan sa ER. Ang Mega Health Center, proyekto ng local government unit ng Cagayan de Oro City na may pondong halos aabot ng 65 million pesos. That would be a 2-story building. So yung first, Super Health Center siya. Parang sa second floor, may hemodialysis nga area. Pero ang problema, ang kontraktor na Nurben Engineering and Building Contractor, ayon sa LGU, inabando na raw ang proyekto. Supposed to be January, tapos na yan. Pero kung tingnan niyo, columns at beams lang yan, amounting to 18 million. Masakit at tingnan. Pinuntahan ng aming team ang nakalagay na address sa website ng Nurben Engineering and Building Contractor. Pero wala na ang kanilang opisina roon. Nahanap tayo kung sino na contractor ang mananalo sa next bidding para ma-implement na by early next year. Dito naman sa liblib na barangay Alimudyas, sa Miag-Aw, sa Iloilo, laking tuwa ng mga tiga-barangay nang sa wakas matagumpay na naitayo at natapos ang kanilang health center noong 2015. Napakaliblib kasi ng kanilang barangay at hindi halos sila nabibisita ng mga doktor. Ang kalsada patungo rito, mabato, maputik, at napakadulas. Pagdating sa bukana ng Sitio Erekikan,
bubungad na ang Barangay Health Center na ito. Sa unang tingin, parang maayos naman ang pagkakagawa. Natapos na nga. Pero wala namang tao. Dahil hindi man lang nagamit sa loob ng 10 taon, unti-unti na itong nabulok. Sira-sira na ang bubong. At basag-basag rin ang mga bintana. Yung saya na naramdaman namin noong tinatayo ito, napalitan ng panghihinayang tsaka lungkot. Kaya sa tuwing magpapakonsulta raw si Jessa at ang kanyang inang si Ivy na may high blood at sakit sa kidney, wala raw silang magawa kundi isakay ang kanyang ina sa ambulansyang deduyan. Nahihiya na po kami sa mga tao dito ba. Sa tuwing sinusumpong si nanay, tapos kahit gabi ginigising namin sila para hatid po si nanay sa sa hospital. Hanggang sa bawian na lang daw ito ng buhay. Yung andyan na, abot kamay mo yung makakatulong po sa mga tao dito, pero po walang silbi. Sakit na ako na mahinang baga. Pupunta ka pa ng bayan, di sa pamasahe pa lang. Tapos pag nabulsa namin, sayang ang pondo. Binigay na sana sa amin pambili ng biwan ng gamot eh. Pinuntahan ng aming team ang LGU ng Miag-Ao para itanong kung bakit ang kanilang health center nakatiwangwang lang. Actually, ngayon ko rin nalaman. It was not reported to me. Wala siya sa inventory ng property ng municipality as it was implemented by the previous administration. Project yun ni ng naging DOH Secretary Janet Garin. I was Undersecretary for Women and Children's Affairs. Hindi po under sa akin ang HFEP or Health Facility Enhancement Program. Proyekto siya ng Department of Health, Region 6, together with the LGU. Ito ay napondohan nung between 2013 and 2014 as requested by the regional DOH, as requested naman by the Municipality of Miag-Ao. Wala namang tinatayong project ang DOH na hindi nagko-coordinate sa mayor. And the mere fact nga na yung mga gamit doon, inilipat nila sa Potrido Barangay Health Station. That means alam nila. The DOH Regional Office, meron ding mali. Dapat niyan, dahil nasa inventaryo nila at sa kanila nang galing ang pondo, dapat talagang kinikip track nila yan. Sinubukan din namin kuhanan ng pahayag ang DOH Region 6, pero wala pa silang tugon. Hiningan naming muli ng panig ang dating mayor ng Miag-Ao at ito ang kanyang naging pahayag. It is the DOH that validates and makes the final decision for the location. There was no formal turnover of the project to the LGU or barangay of these projects. The health station at Barangay Potrido is a separate project. There was a formal turnover to the LGU from DOH and the source of fund came from a different agency. Walang kuryente, walang tubig. Another problem is also insurgency. Although now Miag-Ao is declared as insurgency-free municipality, ang health workers mismo nahihirapan kasi masyadong malayo yan. Unfortunately, most barangay healthcare workers are not regular employees and receive no standard benefits. Ang pagpapatayo ng mga super health center, pati na ng mga barangay health center at clinic, proyektong nakapaloob sa HFEP o Health Facilities Enhancement Program at ang pondong inilaan para rito sa nakaraang 10 taon aabot ng 400 billion pesos. Pero kamakailan lang, ibinunyag mismo ng Department of Health na sa 800 health centers na pinondohan sa nakaraang 4 na taon, mahigit 300 daw sa mga ito hindi operational. Paano ho na-discover yung 600 na health centers na pinatayo and then 400 hindi mapakinabangan? Nung nagkaroon ng issue sa mga flood control, natakot ako baka may mga ghost project. I monitor them. Lumabas ngayon itong facts that since 2021, ang laki ng pondong nagamit na pala to supply construction of super health centers. Noong 2023, umabot na yata ng 4 na bilyon. Bakit ho nagkaroon ng ganun karaming health center? What happens there is the mayors will propose to the Development Management Office ng aming regional office na gusto nila ng health center matayo. Aaralin yon. They will have requirements. And then pag na-approve na yon, isasubmit yun ng region to the national office sa amin. And then ilalagay namin yun sa budget namin for the following year. That's sa National Expenditure Programs. Unfortunately, during budget deliberations, meron tayong mga legislators that will ask for
their own demands in their district. Kung minsan na-insert siya without our knowledge, we'll just see them in the GAA. Sa DOH, wala akong kurakot? Ako, mahirap sagutin yan. I cannot say wala. Meron din. So my job is to minimize that and make sure hindi niya ma-affect yung health outcomes. Samantala, sa Cadiz City sa Negros Occidental, nakilala namin si Marisa. Problemado mula nung na-stroke ang kanyang mister na si Krian taong 2021. Paglabas siya ng ospital, hindi pa siya kalakad, bedridden pa siya. Sa isa kasi nakaduwa sa ginatherapy. Hindi na namin kaya ang 400 every session. Sa minsan lang pagkakasakit, lahat ng ipon nilang mag-asawa, ubos. Masakit din po kasi siyempre hindi mo mabibigay ang kanilang mga kailangan. Mabuti na lang daw at may libreng therapy sa kanilang City Health Center. Kung magkuha ka sa barangay agency, ng 50 na lang mabayaran mo every session. Nakamura man daw sila sa bayad sa therapist, napamahal naman daw sila sa pamasahe. Pamasahe papunta pa lang ng health center. Pagbalik 150 naman, twice a week. Mahirap kasi ako lang po ang nag-alaga sa kanya. Hindi po ako dapat susuko para sa mga anak namin. Kahit ano kahirap. Nagkaroon daw ng pag-asa sina Marisa nung kanilang nabalitaang may ipinapatayong Super Health Center sa kanilang barangay Luna. Ang sinasabing Super Health Center, pinondohan daw ng 17 million pesos. Pero sa itinakdang completion date, ang Super Health Center naiwan ding nakatiwangwang. Ang paligid nito, tinubuan na ng damo. Ang mga bintana at pintuan, butas-butas pa. Habang halos kalahati ng sahig, hindi pa nasisimento. Sa pananaliksik ng aming team, ang kontratista, Durabuild Construction. 17 million pesos ang pondong inilaan para rito. 7 million raw nagmula sa local government unit ng Cadiz, habang ang 10 million nanggaling sa Department of Health. I signed the MOA because there's really a need, no? And the concept is good. Priorities change sa LGUs. It's actually an additional burden for us. Probably 10 million a year will be not enough to operate and manage. Ang inilaan namang 7 million pesos mula sa kanilang LGU, hindi na raw nailabas. Ang pinagtuunan daw kasi nila ng pansin at pondo ngayon ang ipinatatayong ospital. Meron ditong district hospital, yung Cadiz District Hospital, but under the provincial government. And it caters lahat ng LGUs. Kahit malapit sa amin, minsan mahirap din magpa-admit kasi no vacancy. Ayon naman kay Negros Occidental 2nd District Congressman Alfredo Marañon, nangako raw ang DOH na dadagdagan pa nila ito ng 6 million para tapusin ang Super Health Center hanggang 2026. Sinubukan din naming kunan ng panig ang Durabuild Construction tungkol sa mga aligasyong ibinabato sa kanila. Ayon sa kanila, ang halos 10 million pesos na contract price para sa Super Health Center ng Barangay Luna na kumpleto na raw nila noon pang June 2024. Dapat pinagpaplanuhan ng maayos. Yung phase 1 pa lang, usable na dapat siya. The idea is not from us. Meron namang health center, bakit mag-super pa? May sayang talaga. To be implemented, sana kinonsult kami. Siyempre, naiinis, nagagalit. Nang imbis ang mga pigado ang makapulos, may mga kwarta mangyap. Secretary, aware po ba kayo na online maraming horror stories about what people go through? Yes. Punong-puno yung ER, yung doktor, 2 araw nang naka-duty, pati yung nurses. Correct. Aware ako dyan. Some of them use the emergency department as their outpatient clinic. People want a quick fix. So anong problem natin, Jessica? Health literacy. Yun nga po. Nabasa niyo po ba yung column ni Cito Beltran? Sabi niya, tayong middle class are the new poor. Kasi it just takes one hospital billing para mahulog tayo sa poverty line. Correct. We're trying to fix that with PhilHealth. So recently, tinaasan ko na yung mga rates ng benefits. Yung dialysis, pinataasan ko na. From 2,005 per session, it's now 6,350. Tinaasan ko rin yung heart attack
from, I think, 75,000, tinaasan ko to 500 plus thousand. Pero 2 may mga million, nagsasabi 1 po na million. hindi daw po totoo yung zero billing. Kasi nga, pumupunta sila sa LGU Hospital. So ang dapat pong puntahan, Department of Health Hospital. At saka huwag kayong magpa-private. Kasi pag sinabi nyo, sa private ward ako, excluded ka na. pero Secretary, yung mga pumipila po, like dito sa East Ave Medical Center, ospital po ng DOH, DOH to, yan, ano, oo. ang haba po ng pila, gabi-gabi, pag Oo, minsan. pero dyan, nag-open na rin ako ng bukas na 24 hours. Ayaw mo may pila, magbayad ka. Pero kung gusto mo libre, I'm sorry, pipila tayo. Kasi limited yung hospitals. At phase na nag-change tayo ng health system, it will take time to build it. So Secretary Erbosa, kung ang Philippine public health sector ay isang pasyente, nasaan po kaya siya? Discharged na siya. Ganun po. Primary healthcare na ang kailangan ko. Ang internist at cardiologist na si Dr. Anthony Tony Liachon, kilala sa pagiging kritikal at matapang na tagapagsulong ng reforma sa sistemang pangkalusugan ng ating bansa. Doc, kung ang Pilipinas ay isang pasyente, nasaan ho kaya tayo? Ay, tayo po nasa ICU na ngayon. In fact, malapit nang mamatay. Oh, naku naman. Na malapit sa morgue na. Yun ang pag-picture sa sitwasyon natin ngayon. Napaka-grim. Oo. Yung sakit natin wala nang lunas, ganun po ba? Wala nang lunas Kasi ang unang-una, yung doktor na tumitingin, walang awa. Yun ang unang-una. Gobyerno po yon. Gobyerno or cabinet secretaries. Kasi pag nasa ICU ka, di ba maraming espesyalista doon kasi maraming sakit So multi-organ failure yan di ba? Pero may attending physician, yan ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Ang problema, hindi naman nakakasigaw yung pasyente. Hindi naman nakakalakad dyan para kumuha ng guarantee letter. Kaya ang health natin, pinakamalubha sa buong Asia. In fact, nananakaw pa nga yung PhilHealth funds, yung syntax law, niyurakan. Makikita mo, pag pumunta ka sa mga ospital, namamatay ka na lang dyan. Kung may cancer ka, wala. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo. Yung sinabi ni Pangulo na mahiya naman kayo, kasi wala na siyang particular na escape act Yung mahiya naman kayo, nakaturo din sa kanya yun Kasi unang-una, hindi mo minanage siya ng ayos Siniro pa rin niya ang budget for 2025. Ito po yung PhilHealth. Mga kababayan, kung hindi nyo naunawaan, kinuhanan tayo ng 60 billion, wala tayong budget for 2025, ang nakuha sa atin ay 130 billion. Ngayon, walang nakakaalam na naisahan tayo ng gobyerno. Pera nyo yun Ito ho yung contribution natin sa PhilHealth, buwan-buwan. Buwan-buwan. Kinakaltas sa sweldo natin. Oo. Para pag nagkasakit ka, meron kang ayuda from PhilHealth. Di Exactly. Ba ganon? Kaya sinasabi kong kawawa tayo. Kasi sarili nating gobyerno, ninanakawan tayo. Mako-confine ka ng matagal, magkakanda utang-utang ka. Mamamalimos ka, magmamakaawa ka, o mamamatay ka na lang. For a country na napakadaming pera dahil may pondo na, ninanakaw pa para sa kalusugan. Matatandaang noong 2024, nadiskubre na meron daw 89.9 billion pesos na sobrang pondo ang PhilHealth. Pero ang sobrang pondo iniutos ng Department of Finance na ibalik sa National Treasury bilang bahagi ng tinatawag na unprogrammed appropriations na nitong mga investigasyon sa Kongreso at sa Senado, sinasabing pinagmulan din ng mga kinorakot na pondo. Noong October 2024, nag-issue ng TRO o Temporary Restraining Order ang Korte Suprema sa paglipat ng ekstrang pondo. Dapat daw kasing magamit ito para sa nararapat. Yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Sabi ng Pangulo, isoli na. So that is a belated admission of guilt. Kasi sinoli niya, nasa pabelya. Anong oras na ngayon? More than a month. Isang taon na ho. Isang Higit taon na. mula nung naisoli final ba? yun. Yung 60 billion at 10% na time deposit, magkano yun? 6 6 billion. billion. Saan napunta yun? Sino ang kumita dun? Yung PhilHealth po. Kasi pinapasoli na po ni Presidente pero hindi pa ho yata na ibabalik. Dito sa budget na to, sa Yung- 2026 money yun. Yung 60 Yung billion. 60 billion. So parang hiniram yun, ginamit yun. So we will put it back
it will be used for the primary care benefit package. Ang pwede mo makontrol ngayon, which ang presidente ang may hawak, executive branch, iutos lang because the PhilHealth is under the office of the president. So bakit ngayon walang nagke-claim noon? Bakit ho kaya? Sa tingin ko, may nagkakakwarta. Ang tingin ko, walang compassion and kindness ang leaders natin. Medyo sweeping po yun, ha? Hindi, tingin ko. Kulang sa mga leader natin ng may moral courage. Tsaka wala tayong mga leaders kayong patriotic, nakikita ko. Wala na Jose Rizal ngayon eh. And that's the reason we are failing as a country. Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ngayon ang kalaban natin, kapwa Pilipino. Naiiyak po. Hindi, yan ang totoo. Yan ang pinakamasakit na hindi katanggap-tanggap. Naiiyak ako sa mga sinasabi nyo. Real talk siya eh. Oo nga po. Sa bawat araw na lumilipas na nakikita ko, walang pag-asa eh. Pag nagbukas ka ng social media, makikita mo doon, labanan ng DDS, pro-BBM, kakamping, pero walang nag-iisip ng bandera ng Pilipinas. Yun ang kulay dapat nating lahat eh. Ang daming unfinished business, nakatayo, substandard. Nakatayo, walang doktor at nurses. So, dapat pinupunan niya. Pumunta doon ng isang cabinet secretary ng kalusugan. O, tingnan natin to ha. Sumbong na natin, baga maunahan pa tayo. Eh, bakit hindi namomonitor yan? To the credit of the Secretary of Health, Dr. Liachon, Secretary Herbosa, siya mismo nag-expose nito ha. O, aftermath. O, in-expose niya to save himself. Eh, kasi naipit na siya. You're saying dapat mas naging proactive siya? Of course, lahat sila accountable. Kasi ang budget, kinuha sa Kongreso, si DOH, dapat from start to finish, minomonitor mo. Ang tawag dyan, multi-organ failure. Kaya namatay itong hospitals na to eh. Sino ho dapat managot dito? Dapat managot dyan si Secretary Herbosa. Mismo? Hindi ka pwedeng magturo na kasalanan niyan ni Mayor o na probinsya. Sorry po ha, pero sabi ho niya dito sa health centers, dapat daw kasi mas naging proactive centers. You know, it's very easy to be a critic. That's the easiest thing to do. Fixing a system, making it stronger, is the hardest thing. Critics who've never even worked in the health system, who've never become health secretary, easy lang kayo. You probably don't know what the hell you're talking about. How do you address critics po? Like Dr. Liachon? If you have a suggestion that's good, I will follow it. But if you're just going to criticize me without a solution, sorry, I'm busy. I'm trying to solve the healthcare system of this country. Nandyan na po yung mga health center na yan. 800 kanyo, 600 nga lang po unang na-report. Paano ho yun? Eh, hindi nga magamit. Eh, sino ba ang accountable? Di ba yung Secretary of Health din? Oo nga po. Kayo rin po yun. Ako din yun. Kaya nga inaayos ko. No, but there will be people that will be accountable in certain cases. Yung tinakbuhan yung project. Eh, didemanda ko yung contractor noon. You're confident po where things are, that things will improve? I'm confident because I have a president who is health conscious. Who is, for the first time, I've seen the president na focused on health. We've never had, this is the highest budget we've had ever. I think aabot ng 400 plus billion with the additions. May pag-asa yung pasyente natin? Ako, hindi ako nawawala ng pag-asa as long as buhay ang pasyente. Kaya lang, ang oras wala na sa ating side eh. Kailangan magmadali tayo bago tayo talagang bumulusok pababa. Dapat may hustisya ho ito. Habang hindi natin nakakamit ang justice, hindi tayo mapapatahimik. Ikulong yung mga kurakot yan. Hindi lang sa flood control, hindi lang sa edukasyon, sa kalusugan, at lahat ng sangay ng pamahalaan. Kung ang Pilipinas, pasyente, malubha ang lagay nito. Pero kung kikilos ang gobyerno at taong bayan, may lunas. Pag maayos ang sistema, gagaling ang pasyente. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Pag may hustisya, may pag-asa. Lahat ng kurap sa impyerno, lahat! Panagutin ang mga tunay na cancer ng ating lipunan, mga kurakot. Ito ang makatindig balahibong pinagdaanan ng isang dalaga mula Misamis Oriental na sinapian di umano ng hindi lang isa, kundi ng libo-libong mga demonyo. Paglukan ko. Ayaw ko sila masukado.
Isa ito sa pinaka-nakakakilabot na nakunan ng video. Parang nag-levitate o lumutang sa hangin ang isang binata sa Coronadal, South Cotabato noong 2023. Nakapanindig balahibo talaga nung nakita namin na lumulutang. Paglokan ko. Demonyo talaga ang nagsapi. Siya si Mateo na sinaniban di umano noon ng demonyo. Hindi naman first time na nangyari sa akin yun. Mahirap. Bakit nga ba ako yung pinipili nila para lamang saktan yung sarili ko? Naitampok na ito noon sa gabi ng lagim ng KMJS sa TV. Tumalima ang mga paring exorcist mula Charismatic Episcopal Church ng Hingoog City, Misamis Oriental na sina Father Rex Manlantao at Father Azul Lambatan. May God uproot and cast out from these objects all power of Nicas mihi nomen tuum. I command you in the holy name of Jesus, go back to your seat. Kayo, baka maano yung ulo niya. Let your mighty hand cast him out of your servant, so he may no longer hold captive this person in the unity of the Holy Spirit, now and forever. Amen. Pero may mas malala pa raw silang nahawakang exorcism case. Ang sinapit ng Nooy Dalagita na itago natin sa pangalang Angel. I was watching Satan fall like lightning that flashes from heaven. Sa kalagitnaan ng kanilang exorcism rites, ang dalaga bigla raw nag-iba ang boses. Because he will dwell with her. The end of the world. Be gone, Satan! Amen. Ang hinarap na ito ni na Father Rex at Father Azul ang pinagbasehan ng pangatlong tampok na istorya sa KMJS Gabi ng Lagim, the movie, ang Sanib. Tampok dito sina Epi Quizon, Martin Del Rosario, Ashley Ortega, Lotlot De Leon, at pagbibidahan ni Jillian Ward. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ng Diyos. Silipin natin ang set ng Sanib. So andito tayo sa Baras, sa Rizal, kung saan nag-shooting yung isa sa mga segments ng Gabi ng Lagim, the movie. Ito yung Sanib. Nakakwentuhan ko si Jillian habang nilalagyan siya ng prosthetics. Hello, hello, hello. Hindi ko kayo makis, baka dumikit Oo, po sa oo mukha nga. niya. Ikaw ba yan? Opo, ako po Anong ito. ginawa nila sa napakaganda mong mukha? Kaya nga po, hindi ko na po maramdaman yung mukha ko eh. Hindi ko po magalaw. Okay lang sa'yo yung ganito na ginawa nila sa mukha mo? Gusto ko nga po eh, kasi parang yun po talaga yung goal ko. Ginawang horror? Opo, ito na po yan. Kamusta ba pagganap mo? Sa totoo lang po, medyo challenging po talaga siya kasi nakakapagod po siya physically, pati po mentally. Pero na-enjoy ko po siya. Kahit si Jillian mismo natakot ha, Kasi sa sarili niya. talaga siya. Oh, wow! Alin ang totoo dyan? Ako po. Ikaw yan. Ito yung ginawa nilang parang mold mo. Ang pagbuo ng gagamiting prosthetics ni Jillian, inabot ng siyam-siyam. 3 oras bago siya makapag-take. Ganyan kahirap gumawa ng prosthetics. Anong material yung ginamit? Silicone. Yung ginagamit po natin, kung ano ginagamit sa Hollywood. Paano nyo pinaghandaan tong papel na ito? Nagulat na lang ako na ito yung role na physically and mentally draining pala. Kasi ang hirap imagine na yung demon nasa harapan mo mismo. Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Siyempre si Epi, matagal nang established to. We make it a point that we pray even before we start working. Parang may open me gates para... Yeah. Because of the topic. Humingi lang kami ng protection. Naalala ko ang Gabi na Lagim. Bata pa lang ako. Inaabangan ko na yun sa TV. Tapos after nun, one last sigaw.
Ang Sanib, ang kauna-unahang pelikula na ididirect ng mahusay na TV director na si King Mark Baco. Si King, naging director ko sa Spills dati sa KMJS, no? Oo. Ano nangyari? Napunta ka sa horror. No, sorry ma'am, pero kasi drama na rin po ako sa News and Public Affairs. Yan, yun lang. Napaka-challenging ma'am, but worth it naman po. Iba yung horror na papakita namin dito. Medyo ma-action kasi may mga levitation na sabay-sabay. Yung nga nakikita ko nga may naka-harness kasi may levitation scenes itong segment. The scarier, the better. Ngunit ang mas nakakatindig balahibo na isipin na ang kwento ng Sanib sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie hango sa tunay na karanasan ng dalagita noon sa bayan ng Hingoog sa Misamis Oriental, si Angel. Almost 2 years na nangyayari yun sa buhay ko, na napossess pa ako at nagpakita yung mga creatures, physically and emotionally. Burnout po ako noon at hindi po kaya ng katawan ko na tumayo sa another morning, another possession day na ipina-face ko po. 13 anyos lang daw si Angel nung una di umano siyang sinaniban. Pagpakog ang akong ulo, nagbunal-bunal ang akong ulo sa kilid. Nangyayari nang lumilipad yung katawan, full body po. Ano nangyari sa'yo? Hanggang humingi na ng tulong si Tere sa kanila noong pura paroko na si Father Rex. Yon ang kauna-unahang exorcism rite na ginawa ng pare. Ito na siguro yung time na mamamatay siguro ako kasi hindi naman ako takot, but at the same time, wala lang po talaga akong alam. Ang dala ko lang po talaga nung time na yun is yung faith ko sa Panginoon. Because He will dwell with her at the end of the world. Be gone, Satan! Amen. Pero pati si Father Rex, parang gusto daw gantihan ng mga kinalaban niyang demonyo. So nagising ako, sabi ko, sino kayang humatak sa akin? Yung tiningnan ko yung oras, 3:00 po ng madaling araw, the devil's hour. Ang inakala nilang payapa ng si Angel, ginambala raw ulit ng mga kampon ng kadiliman. May nakita ako na lalaking grabe kay kaitom. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Nagkaroon siya ng demonic seizure po yun. Iba yung sigaw, nakakapangilabot. In the name of Jesus, tell me your name. Ang sabi po, we are many. Pero yung prevailing spirit talaga na parang nagli-lead is something similar sa characteristic din ni Satan. Nagpaulit-ulit pa raw ang pagsanib ng mga demonyo kay Angel sa loob ng ilang araw. Ang pinag-ugatan daw nito ang puot sa puso ni Angel. Ma? Na nagsimula raw nung naghiwalay ang kanyang mga magulang. Napifeel ko yun na bakit unfair? Kasalanan ko ba bakit naghiwalay si mama at papa? Pero sa kanyang pagpapatawad at tibay ng pananampalataya, nasa mabuting lagay na raw ngayon si Angel. Faith ko po sa Panginoon ay mas lalong lumaki. I continue to active my ministry. Hindi po ako nawala ng pananampalataya po sa Panginoon. Kung meron man siguro mga doubts sa buhay ko nung time na yon about God, itong case na to ang nagbigay ng daan na mawala yung mga doubts na yon. Pero paano nga ba napagtagumpayan ni na Father Rex at Father Azul ang
pagtaboy sa mga demonyong sumanib kay Angel. Yan ang sabay-sabay nating pakaabangan sa mga sinihan simula November 26 sa KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. Doble dagok at bangungot ang dinanas ng mga taga Cebu sa magkasunod na lindol at malakas na bagyo. Pero tila may umanod din daw na biyaya sa kanilang dalampasigan. Sa pananalasa ng bagyong Tino at Super Typhoon Uwan, binalaan ng publiko na iwasan ang mga baybayin sa banta ng storm surge o daluyong. Kabilang na ang mga tiga-Bantayan Island sa Cebu. Pero makalipas ang bagyo, balik dalampasigan ang mga tiga-barangay Bantige. Kanya-kanyang bit-bit ng mga timbat kulambo. Ayan sila nga nagkayak sa duta. Pero ang kanilang pakay, hindi mga isda o anumang lamang dagat, kundi mga gintong alahas na kung tawagin nila, bulawan. Paldo-paldo maraming nabiyayaan. Saan nanggaling ang mga ginto na inagos sa kanilang dalampasigan? May mga curse yan. Biyaya nga ba ang gintong ito o sumpa? Ang unang nakakita ng mga gintong alahas sa tabing dagat, ang mangingisdang si Makoy. Inukay ko buong paligiran. May nakita ulit ako mga 4, 5. Ang napulot ni Makoy, parang buto lang daw ng munggo. Pero nung kanya raw itong titigang maigi, kuminang pati ang kanyang mga mata. Gold pala. Nakuha ko na 21 piraso. Marami na yung tao sa likuran ko. Nagukay din sila. Kabilang sa kanila ang magkapatid na sina Angel at Tata. Kung di siya may muskitero, di man siya makita tungod sa kagamay. Nakita ko ng 46 piraso. At ayon sa mga residente, hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha sila ng ginto sa kanilang dalampasigan. May bagyo, may lumilitaw. Sa katunayan, ang 48 anyos na si Geraldine, makailang beses na raw nakahukay ng ginto sa ilalim ng kanyang kubo. Buwawan nga, nagpurma siya alibangbang, nagpurma siya mais, sa itong mga kuruna nga, nagkuha siya flower mamba nga daw, nag-heart siya, nagtakop nga buwak, pareha sa gumamila ganing. Ang mga nakuha nilang ginto, ibinenta nila sa scrap gold seller na si Brian. Nag-chat sila sa akin na meron nakakita dito ng mga gold artifacts. Pumunta ko dito. Tinignan ko, inori ko ang kilatis. Malalamin natin itong totoong bulawan to or gold, hindi ito mawawala pagbutangan ng aksido. Tunay po siyang ginto. Mori siya halin sa ilang bulawan. Si Brian agad binili ang mga gintong inalok sa kanya. Pero ang tanong pa rin, saan ba talaga nanggaling ang mga ginto? Sa pag-iimbestiga ng aming team, nadiskubre nila na ang mga ginto may malaking pagkakahawig sa mga sinaunang alahas noon pang 10th to 13th century. Pumunta na ako sa baybayin. Tapos may nakita ako. Bungo ng tao. Anong koneksyon o papel ng mga ito sa ginintuang kasaysayan ng Cebu? Mga pabaon sa mga nangamatay. Pero ang archaeologist na si Dr. Jobers Bersales tutol sa ginawa ng mga residente. Raid or trade, ang rason bakit may mga gold yan. Hindi nyo pagmamayari yan. May mga curse yan. In Cebuano, it's called tunglo. Before they bury their dead, they put a curse. Ang isa pang importanteng tanong, legal ba ang pagbenta sa mga ginto? Kailangan nyo ng surrender? Wala pa akong final na decision, ma'am. Pero balikan natin ang kasaysayan at hukayin ang mga kasagutan sa aming pagbabalik. Woo! Ayaw!
matapos ang sunod-sunod na paghagupit ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan sa Bantayan Island sa Cebu. Ang mga residente rito nakahanap ng ginintuang pag-asa. Sa kanila kasing dalampasigan, may napulot at nahukay silang mga butil ng ginto na kung tawagin nila, bulawan. Nakuha ko ng 21 piraso. Ang mga ginintuang butil ng alahas na ito, galing daw sa ating mga ninuno. Sa mga karaan pa nga panahon, ma'am, pabaon sa mga nangamatay. Ang hypothesis ko dyan, yung river dyan, on one side was the settlement. On the shoreline, yan ang burial. It's a sign of an active community that defended itself. Kitang-kita may mga warriors dyan kasi inilibing na may mga spear. That's a result of erosion kasi every time may bagyo, lumalabas siya sa Bantayan because of the terrain, no, of Bantige. Katunayan, nung araw na nahukay nila ang mga ginto, nahanap din daw ni Macol ang isa sa mga posibleng nagmamay-ari nito. Pumunta na ako sa baybayin. May nakita ako. Isang bungo. Binalik ko na lang yung katawan ng bungo. Hindi na raw nakapagtataka na may mga ganitong nahuhukay na butil ng ginto sa Cebu. Bago pa man daw kasi dumating ang mga Kastila sa ating kapuluan, tradisyon na ng ating mga ninuno na magsuot ng mga gintong alahas, simbolo ng estado ng mga sinaunang tao sa lipunan. Bantayan itself has no source of gold. Bakit napunta ang gold dyan? Ibabarter for whatever products Bantayan had. Ang balita tungkol sa mga nahukay na ginto sa Barangay Bantige nakarating sa pamunuan ng National Museum of the Philippines at ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Sa RA 10066 as amended by 11961, ang dapat gawin ng mga ka-discover ay i-report sa amin and i-surrender. Pag hindi mo ni-report, violation siya. Ang penal provisions ay not less than 10 days and or fine of 200,000 pesos based sa decision ng court. Nitong Biyernes, agad nilang kinordonan ang lugar. Nagsagawa rin sila ng on-site inspection. May mga pottery. Yun pa lang yung mga nakikita namin. Kailangan namin aralin muna sa lab. Mori siya halin sa ilang bulawan. Yung lahat ng mga nag-vlog dyan, dapat humingin kayo ng patawad kasi you have just violated two laws. Imbis na pag-aaralin, ninanakaw. What kind of people are we? Na wala tayong respeto sa ating nakalipas? This is really sad. Ano naman kaya ang balak gawin ng gold seller na si Brian sa mga nabili niyang ginto? Gusto ko po sana ibenta ng mas mahal. Pero na-expose na po, ikikip ko na lang po. Pag nagre-rescue ng mga artifacts, nagkakondak kami ng orientation sa mga tao. Yung mga ganyan usually may nagbabalik. Sunod na lang sa ila, patakaran kay makakuan may penalty malat nga dako. Sang-ayon ako ma'am kay medyo nag-abuso naman ma'am, dili naman taga diri ang iban. Pwede naman i-surrender pero para sa amin maliit na bagay lang din naman yan. Masaya na yung mga tao nga makabili ng bigas. Kung may nakita kayo, hindi nyo yan pagmamay-ari. Pagmamay-ari yan ng sambayan ng Pilipino. Huwag nyong ibenta. I-report nyo yan sa local government. I appeal to government, please start a foundation or a program to establish archaeological schools all over the Philippines. Because archaeology can help us understand sino tayo, anong nangyari sa atin, at saan tayo pupunta. Or else we end up with, wala, ubos na lahat, and then that's the time we realize na we lost so much pero wala na tayong makita. Bawat gintong inanod sa dalampasigan, paalala ng ating kultura at pagkakakilanlan. Pero sa harap ng gutom at unos, kaya bang timbangin ng mga nakakuha ng ginto kung anong nararapat? Sa kabilang banda, kailangan din namang pangalagaan ang mga pamana ng kasaysayan para sa mga susunod na henerasyon. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Naharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig?
May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.